Nandito pa rin po tayo ngayon sa Makati City kung saan ginaganap ang WEF on East Asia 2014 at gaya ng nabanggit natin kanina, isa sa mga unang naging usapin sa mga pulong ngayong umaga ay ang Pilipinas bilang Next Asian Miracle. At kabilang sa dumalo dito sa unang forum ng WEF on East Asia, sina DOT Secretary Ramon Jimenez, Global Shaper Cherry Atilano na co-founder din ng Gawad Kalinga Enchanted Farm Agricool, PLDT Chairman Manny Pangilinan, Converges Philippines Chairman Marifez Zamora, Group CEO ng CARE Group Malaysia Karim Raslan at INSHA Distinguished Fellow from Singapore na si Kevin Lu. Nagkaisa sila sa pagsabing maganda ang itinatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng economic growth rate pati na rin ang pag-angat ng ating credit rating ng Standard & Poor. Pero ayon kay DOT Secretary Jimenez, hindi naman dapat ikinakagulat ang pag-unlad ng ekonomiya sa Pilipinas. Kaya hindi naman daw ito maituturing na simpleng milagro lang. Ang milagro daw kasi hindi na ipapaliwanag pero ang pag-unlad ng Pilipinas maipapaliwanag bilang resulta ng pagkayod ng gobyerno para makamit ito. Naniniwala naman ang mga local at foreign business leaders na ang pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon ang nagdulot ng magandang pagbabago sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang kwento ni Karim Raslan na Group CEO ng CARE Group Malaysia, bilib daw siya kay Pangulong Noynoy Aquino dahil sa pamamalakad nito sa ating gobyerno. Dahil nung una daw niya itong nakilala, aminado siya na mayroon daw charisma deficiency pero nakita raw niya na in his words ay he delivered. Kaya naman ayon sa kanya, isa sa mga konserno na kinakaharap daw ng ating bansa ay kung mapapanatili ba ang ganitong klaseng pag-unlad sa ating ekonomiya. Dahil minsan daw kapag nagbago ang administrasyon o mga leader ng isang bansa ay nagbabago rin ang mga patakaran at polisiya. Kaya nga isa sa mga iminumungkahi niya ay ang pagkakaroon ng dalawang termino para sa isang pangulo para daw mapanatili at masustain ang economic growth sa ating bansa. At ang ilang grupo naman, sinabi nila na nababahala sila dahil hindi raw nadarama ng ilang sektor yung pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayon kay Cherry Atilano na co-founder nga ng Gawad Kalinga Enchanted Farm Agricool, hindi naman daw kasi umaabot halimbawa sa mga magsasaka at iba pang sektor ang epekto ng kaunlaran at dahil dito, hiniling niya sa ating gobyerno na maghanap ng paraan para umunlad ang bansa nang walang napag-iiwanan. At aminado naman si PLDT Chair Manny Pangilinan na may mga pagkakataon na mas madaling magpatakbo ng ibang negosyo sa ibang bansa tulad ng Vietnam. Pero hindi pa rin daw tayo dapat mawala ng kumpiyansa sa sariling atin. At ito rin ang naging sentimiento ng iba pang mga business leaders na dumalo doon sa pulong na hindi naman bahagi ng roundtable discussion tulad na lamang ng prominenteng negosyante na si Washington Sisip. At gaya ng ating nabanggit kanina, magpapatuloy ang mga usapin dito sa WEF East Asia hanggang mamayang hapon at imbitado ang mga delegado na dumalo sa iba't ibang simultaneous forum na ginaganap dito sa Makati City.